Hindi ko akalain na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. May normal na buhay ako sa Maynila. Nagtatrabaho bilang engineer sa isang construction firm. May magandang kondo sa Quezon City. At si Laura, ang babaeng akala ko ay pag-ibig ng buhay ko. 10 taon na kaming magkasama, 7 taon ng kasal. Ang lahat ay tila matatag, madaling hulaan at ligtas. Hindi ako mayaman, pero hindi rin ako kapos. Maayos ang kita ko, inaalagaan ko ang pamilya namin, at nagpaplano na kaming magkaanak. Si Laura ay nagtatrabaho sa isang marketing agency sa Makati. Matalino siya, ambisyosa, at maganda. Palagi niyang sinasabi na gusto niya ng higit pa sa buhay. Pero akala ko ang ibig niyang sabihin ay mas magandang bakasyon sa summer o mas malaking bahay. Hindi ko alam na ang higit pa pala ay tumutukoy sa isang makapangyarihang lalaki na kayang magbukas ng mga pinto na ni hindi ko man lang makita. Nagsimula ang lahat halos 1 taon na ang nakalipas. Nakakuha si Laura ng isang proyekto mula sa City Hall, isang kampanya para sa promosyon ng turismo. Nagsimula siyang umuwi ng gabi, palaging may mga kwento tungkol sa mga meeting, sa mahahalagang tao na kailangan niyang pahangain. Naniwala naman ako. Bakit hindi? Mag-asawa kami, may tiwala kami sa isa't isa. Tapos nagsimula ang maliliit na pagbabago. Mga bagong damit mas mamahalin, pabango na hindi ko binili, mas madalas na pag-alis para sa mga official dinner. Nagsimula na akong makapansin, pero ayokong maging yung asawang tipo. Yung nagdududa, yung tumitingin sa cellphone, yung nagtatanong. Nagtiwala ako sa kanya. Isang gabi noong Mayo, may isang event sa National Library. Isang opisyal na pagtanggap para sa mga dayuhang investor. Sinabi ni Laura na kailangan niyang pumunta. Importante daw para sa agency. Sabi ko, okay lang. Hinalikan ko siya sa noo at sinabing huwag magpagabi masyado. Wala akong kahit anong pagdududa nung gabing yon. Natulog ako bandang hating gabi at wala pa siya sa bahay. Nagising ako sa pag-vibrate ng cellphone ko bandang 2:00 ng madaling araw. Mensahe galing sa kaibigan kong si Dennis na nagtatrabaho bilang photojournalist. Pre, kailangan may ipakita ako sa'yo. Sorry kung sa ganito mo pa malalaman, pero mas mabuti nang alam mo. Kasama ng text ay isang litrato. Nasa litrato si Laura. Hindi siya nag-iisa. Magkahawak kamay sila ng isang lalaki. Papalabas sa isang high-end hotel sa Makati. Hindi sila mukhang magka-business partner. Mukha silang magkasintahan. At yung lalaki, nakilala ko siya agad. Siya si Thomas Braganza, ang Vice Mayor ng lungsod, isang taong palaging lumalabas sa dyaryo, sa TV. 45 anyos, kasal, may 2 anak, at may karera sa politika na palaging paangat. Mayaman, konektado, tila hindi kayang galawin. At ngayon, malinaw, siya ang kalaguyo ng asawa ko. Hindi ako makahinga. Nakaupo ako sa dilim ng aming kwarto, nakatitig sa litratong yon, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Walang duda na hindi ito pagkakamali. Ang paraan ng pagkakahawak niya kay Laura, ang paraan ng pagngiti ni Laura, ang pagiging malapit nila, lahat ay malinaw. Niloloko ako ni Laura, at hindi lang siya nakipagrelasyon sa kung sinong katrabaho lang. Nakipagrelasyon siya sa isang politiko, sa isang taong may kapangyarihan, pera, at impluwensya. Sa isang taong kayang ibigay ang mga bagay na hinding-hindi ko kayang ibigay. Narinig ko ang susi sa pinto bandang 3:00 ng madaling araw. Pumasok si Laura ng tahimik, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Pinuksan ko ang ilaw sa sala. Natigilan siya nang makita ako, pero mabilis siyang ngumiti. Mahal, gising ka pa? Natagalan yung meeting. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone ko, ang litrato. Nagbago ang mukha niya sa 1 segundo. Nakita ko ang gulat, tapos galit, tapos isang bagay na tila guminhawa. Javier, kaya kong ipaliwanag. Wala siyang maipaliwanag. Hindi ko na rin siya pinagpaliwanag. Isang bagay lang ang tinanong ko. Gaano nakatagal? Yumuko siya. 4 na buwan. 4 na buwan. Habang ako ay nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bill, nagpaplano para sa kinabukasan namin, siya ay kasama ng iba. 4 na buwan ng kasinungalingan sa tuwing hahalikan niya ako. 4 na buwan na katabi ko siyang matulog, iniisip na kami ay isang team. Gusto kong sumigaw pero hindi ko kaya. Pakiramdam ko ay wala akong laman na parang may kumuha ng puso ko at nag-iwan lang ng butas. Mahal mo ba siya? Tanong ko.
Matagal siyang tahimik. Hindi ko alam. Kaya niyang ibigay sa akin ang mga bagay na hindi mo kaya. At ano yon? Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Lahat. Tumatak sa isip ko ang salitang yon. Lahat. Na parang ang lahat ng ibinigay ko sa loob ng 7 taon ay walang kwenta. Na parang ang pagmamahal ko, ang katapatan ko, ang pagod ko, ay hindi sapat. Gusto niya ng higit pa. At natagpuan niya yon sa mga bisig ng isang makapangyarihang tao na may pamilya na. Pero kayang-kaya magtago ng kabit dahil hindi siya kayang galawin. Sinabi ko sa kanya na umalis sa kondo. Hindi siya tumutol. Nag-empake siya ng isang bag at umalis ng madaling araw. Hindi ko tinanong kung saan siya pupunta. Alam ko na. Ilang araw akong parang wala sa sarili. Hindi ako pumasok sa trabaho. Hindi sinasagot ang mga tawag. Nakaupo lang ako sa kondo. Nag-iisip. Tinatawagan ako ng mga kaibigan ko. Sinusubukang ilabas ako pero wala akong lakas. Pakiramdam ko ay napahiya ako, niloko, tinalikuran. At ang pinakamasama sa lahat, pakiramdam ko ay wala akong magawa. Ano ang magagawa ko? Si Tomas Braganza ay bahagi ng political elite. Isa lang akong ordinaryong mamamayan. Siya ay may kapangyarihan, pera, mga koneksyon. Kaya niyang sirain ang buhay ko sa isang tawag lang. Samantalang ako, wala akong hawak kundi ang katotohanan. At doon ako natauhan. Baka sapat na ang katotohanan. Nagsimula akong mag-isip, si Braganza ay kasal. Isa siyang public figure, binuo niya ang kanyang karera sa pundasyon ng family values. Ang asawa niya, si Inez, ay isang respetadong doktora. Palagi silang magkasama sa lahat ng events. Ang mga anak nila ay nag-aaral sa mga pribadong paaralan. Isang perpektong pamilya. Isang perpektong imahe. Pero sa ilalim nito, mga relasyon, kasinungalingan, pag-abuso sa posisyon. Dahil may nabanggit si Laura bago siya umalis. Sinabi niya na tinulungan siya ni Braganza sa mga kontrata, na ang agency ay nakakuha ng ilang malalaking proyekto dahil sa kanya. Alam ko kung anong ibig sabihin non-corruption, abuse of position, conflict of interest. Nagsimula akong maghalongkat. Si Dennis ang una kong tinawagan. 15 taon na siyang journalist at kilala niya ang politika sa lungsod ng higit kanino man. Nang ipaliwanag ko sa kanya ang gusto kong gawin, natahimik muna siya. Javier, alam mo ba ang pinapasok mo? Hindi ordinaryong tao si Braganza. May proteksyon yan, may mga tao yan na sisirain ka kapag kinalaban mo siya. Sinabi ko sa kanya na wala akong pakialam. Sinabi ko na ang buhay ko ay sira na wala na akong pwedeng mawala pa. Tinitigan niya ako ng matagal, tapos tumango siya. Sige, tutulungan kita. Pero kailangan nating maging matalino. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, hindi lang chismis. Nagsimula ako sa kung ano ang alam ko. Si Laura ay nagtatrabaho sa Sinag Marketing, isang maliit na kumpanya na biglang nagsimulang makakuha ng malalaking kontrata sa City Hall. Sinuri ko ang mga public bidding. Ang Sinag Marketing, sa nakalipas na 6 na buwan, ay nanalo sa 4 na malalaking proyekto. Isang tourism campaign na nagkakahalaga ng 2 milyong piso, organisasyon ng isang event na nagkakahalaga ng 1,500,000, disenyo ng mga promotional material para sa 1 milyon, at konsultasyon para sa city branding, 1 pang 2 milyon. Sa kabuuan, higit sa 6 na milyong piso ng pera ng bayan. Para sa isang agency na halos hindi makaligtas 1 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko kung sino ang nasa mga commit na nagbigay ng mga kontratang iyon. Hindi ako nagulat nang makita ko na si Tomas Braganza ay miyembro o tagapangulo sa bawat isa sa mga iyon. Halatang halata ang conflict of interest. Pero hindi yon sapat. Kailangan kong patunayan ang koneksyon sa pagitan niya at ni Laura na ang mga kontrata ay ibinigay dahil sa relasyon nila, hindi dahil sa kalidad ng kanilang alok. Tinulungan ako ni Dennis na makakuha ng dokumentasyon. May mga source siya sa City Hall, mga taong sawa na sa korupsyon, na gustong makita ang hustisya. Nakakuha kami ng kopya ng mga bid ng ibang ahensya na natalo sa mga bidding. Ang ilan sa kanila ay may mas magagandang alok, mas mababang presyo, mas maraming karanasan, pero palaging nananalo ang Sinag. Sa mga talaan ng komite, palaging pareho ang paliwanag. Ang alok ang pinakaangkop sa mga pangangailangan ng lungsod. Walang mga tiyak na dahilan, walang mga pamantayan na masusukat,
Kailangan ko pa ng higit. Kailangan ko ng patunay ng kanilang relasyon. Ang litrato mula sa Makati Hotel ay hindi sapat. Pwede niyang sabihin na business meeting yon, na nagkataon lang na sabay silang lumabas. Kailangan kong ipakita ang pattern, ang pagpapatuloy, ang pagiging intimate. Sinimulan kong sundan si Laura. Hindi ko yon ipinagmamalaki, pero kailangan. Nalaman ko kung saan siya nakatira, sa isang mamahaling kondo sa BGC, na siguradong hindi niya kayang bayaran mag-isa. Habang sinusubaybayan ko, nakita ko na madalas dumalaw si Braganza, karaniwan ay gabi na, palaging nakasibilyan, palaging maingat. Pero ang tunay na yaman ay natagpuan ko sa iba. Isa sa mga dating katrabaho ni Laura, si Maria, ay kumontak sa akin matapos marinig na naghiwalay na kami. Javier, nakikiramay ako sa nangyari, pero sa tingin ko may kailangan kang malaman. Nagkita kami sa isang coffee shop sa may Tomas Morato. Kinakabahan siya, palaging tumitingin sa paligid. Nagmamayabang si Laura sa amin sa opisina. Sinasabi niya na may relasyon siya sa isang importante, na makukuha ng agency ang lahat ng posibleng proyekto, na lahat kami ay magkakaroon ng magandang bonus. Hindi niya sinabi kung sino, pero lahat kami ay naghulaan. At tapos nakita namin na dumarating na ang mga kontrata mula sa City Hall. Hindi na mahirap hulaan. Binigyan ako ni Maria ng higit pa. Sinabi niya na ilang beses ginamit ni Laura ang mga opisyal na email para makipag-usap kay Braganza. At ang ilan sa mga email na yon ay nakasave sa shared server ng ahensya. Hindi ko binasa ng detalyado, pero alam kong nandun yon. At hindi lang sila tungkol sa trabaho, Javier. Nakita ko ang ilan, mga intimate na bagay. Tinanong ko siya kung makakakuha siya ng access, nagatubili siya. Pwede akong mawalan ng trabaho. Tiningnan ko siya sa mata. Pakiusap. Ito na lang ang tanging pagkakataon para managot ang taong yon sa ginawa niya. Hindi lang sa akin kundi sa ating lahat. Kinabukasan, nakatanggap ako ng isang USB na may kopya ng mga email. Mahigit 100. Una kong binasa ang mga tungkol sa trabaho. Formal, malamig, pero may layunin. Binibigyan ni Braganza si Laura ng impormasyon tungkol sa mga bidding bago pa man ito opisyal na ilabas. Binibigyan niya ito ng mga tip kung paano buuin ang alok na siguradong mananalo. Sa isang mail direktang isinulat niya, "Huwag kang mag-alala, ako ang nasa komite, papasa ang alok ninyo." Iyon ay matibay na ebidensya ng korupsyon. Pero mas malala pa ang mga intimate na mail. Binasa ko ang mga mensahe kung saan sinasabi niya kung gaano niya ito namimiss, kung gaano siya nasasabik na makita itong muli. Sinulatan siya ni Braganza tungkol sa kung gaano siya nababagot sa kanyang kasal, kung gaano kalamig at malayo si Ines, at si Laura lang ang nagpapasaya sa kanya. May mga tiyak pang detalye, mga hotel kung saan sila nagkikita, mga biyahe na pinaplano nila, pera na ibinibigay niya. Sa isang mail ay nakasulat, "Binilhan kita ng mamahaling pulseras, kunin mo na lang sa tindahan bukas. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Ines, cash ko binayaran." Bawat salita ay masakit, pero nagpatuloy ako sa pagbabasa. Kailangan kong malaman ang lahat. May sapat na akong ebidensya para sa isang iskandalo, pero kulang pa para sa tunay na hustisya. Gusto kong mawala lahat kay Braganza. Posisyon, reputasyon, kalayaan. Para doon, kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya ng pag-abuso sa pondo ng bayan. Nakahanap si Dennis ng isang accountant na handang makipagtulungan. Ang pangalan niya ay Nico, nagtatrabaho sa City Hall, at sawa na sa maraming taon ng korupsyon na kanyang nasaksihan. Alam ko ang tungkol kay Braganza, sabi niya sa akin. Hindi lang siya, pero isa siya sa pinakamasahol. Ginagamit niya ang posisyon para payamanin ang sarili at ang kanyang mga kaibigan. May mga dokumento ako tungkol sa ilang mas kahina-hinalang transaksyon pero wala akong mapuntahan. Ayaw ng media na galawin ang mga politiko at ang mga inspeksyon ay may kinikilingan. Binigyan ako ni Nico ng isang detalyadong ulat tungkol sa daloy ng pera na may kaugnayan sa mga proyektong nakuha ng Sinag. Lumalabas na hindi ang ahensya mismo ang gumagawa ng mga proyekto. Kumukuha sila ng mga subcontractor na ang ilan ay may kaugnayan sa mga kumpanyang pag-aari ng mga kamag-anak ni Braganza. Ang pera ay umiikot sa loob ng iisang network ng mga tao. At ang ilan sa mga resibo ay hindi mapangatwiranan. Mga serbisyong hindi kailanman nagawa, mga materyales na hindi kailanman binili, pero lahat ay binayaran mula sa badyet ng lungsod.
Isang klasikong money laundering scheme. Dala ang mga impormasyong iyon, pumunta ako sa isang abogado. Ang pangalan niya ay Attorney Pedro Hernandez. Kilala pa siya ng tatay ko noong kabataan nila. Matanda na siya, may karanasan, at hindi natatakot sa mga makapangyarihan. Javier, ang hawak mo rito ay sapat na para magbukas ng maraming investigasyon. Corruption, abuse of position, conflict of interest, baka pati tax evasion. Pero kailangan mong maging handa sa mga kahihinatnan. Gusto kang sirain ni Braganza. May mga abogado siya, may media siya, may proteksyon sa politika. Sinabi ko sa kanya na handa ako. Kung gayon, simulan na natin. Inihanda ni Atty. Hernandez ang mga formal na reklamo at isinampa ito sa opisina ng Ombudsman, sa Department of Justice, sa Civil Service Commission para sa Conflict of Interest at sa Government Procurement Policy Board. Bawat reklamo ay detalyadong dokumentado, may mga kalakip na ebidensya, testimonya. Kasabay nito nagsimulang magsulat si Dennis ng mga artikulo para sa kanyang news portal. Ang unang artikulo ay inilabas noong Martes ng umaga. Vice Mayor ng lungsod, sangkot sa korupsyon. Mga dokumento, inilabas ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Sumabog ang artikulo. Sa unang oras, 10,000 views. Pagsapit ng tanghali, 20,000. Nagsimulang kunin ng ibang media outlets ang kwento. Walang tigil ang pag-ring ng telepono ko. Mga journalist na gustong mag-interview. Mga kaibigan na gustong malaman kung totoo. Kahit mga taong hindi ko kilala na nagpapadala ng suporta. Tinawagan ako ni Laura sa tanghali. Sumisigaw siya. Anong ginawa mo? Javier, sisirain mo ako? Sisirain mo tayong dalawa? Sinabi ko lang sa kanya. Sabi mo gusto mo ng lahat. Heto na ang lahat. Naglabas ng pahayag si Braganza sa araw ding yon. Sinabi niya na ang mga akusasyon ay walang katuturan, na ang mga ito ay may motibong politikal at kakasuhan niya ang lahat ng sangkot sa paninirang puri. Pero nagsimula ng magduda ang mga tao. Ang mga komento sa social media ay malulupit. Nagpost ang kanyang asawa na si Ines na ipaglalaban nila ang kanilang pamilya, pero ang kanyang mga salita ay tila walang laman. Nag-anunsyo ang pamahalaang lungsod ng isang internal na investigasyon. Nagsimula ng gumuho ang lahat. Ang unang linggo matapos ang paglalathala ay magulo. Nagbukas ng opisyal na investigasyon ang ombudsman na nangangahulugang seryoso na ang bagay na ito. Hindi sila nagbubukas ng investigasyon ng walang basehan, lalo na laban sa isang politiko na kasing timbang ni Braganza. Ibinalita sa akin ni Dennis na ayon sa kanyang mga source sa pulisya, sinimulan na ang pagkumpiska ng mga dokumento mula sa City Hall, pagtatanong sa mga testigo, at mga paghahalughog. Nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat si Braganza at hindi siya basta-basta makakatakas. Nagdaos ng isang emergency session ang konseho ng lungsod. Nanood ako ng live broadcast, nakaupo mag-isa sa kondo na may hawak na beer, sinusubaybayan ang bawat salita. Sinubukan siyang ipagtanggol ng mga kaalyado sa politika ni Braganza, sinasabi ang tungkol sa inosente hanggat hindi na patutunayang nagkasala, media trial at political demolition. Pero ang oposisyon ay walang awa. Isang konsehal, isang batang babae na nagngangalang Ana Reyes, ay tumayo at binasa ang mga bahagi ng email na ibinigay ko. Hindi ang mga intimate na bahagi, kundi yung mga malinaw na nagbibigay si Braganza ng pribilehiyong impormasyon kay Laura. Ilan pa kayang ganitong kaso ang umiiral? Ilan pang ahensya, kumpanya o individual ang nakakuha ng espesyal na pagtrato dahil may kaugnayan sila sa isang tao mula sa pamahalaang lungsod na ito? Gaano karami sa ating pera, ang pera ng mga nagbabayad ng buwis, ang napunta sa bulsa ng mga taong dapat sanang nagsisilbi sa lungsod? Ang tensyon sa loob ng konseho ay ramdam na ramdam. Sinubukan ni Braganza na sumagot. Ipinagtanggol ang sarili sa pagsasabing ang mga email ay kinuha sa labas ng konteksto, na nagbibigay lamang siya ng standard na payo sa negosyo, at walang anumang ilegal. Pero wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang talumpati ay maputla. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halata siyang natatakot. Sa huli, hiniling ng mayor na pansamantalang bumaba sa pwesto si Braganza habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala siyang pagpipilian. Kung mananatili siya, ang buong pamahalaang lungsod ay madadamay.
Nawalan din ng trabaho si Laura. Tinanggal siya ng sinag sa loob ng 2 araw. Sinusubukang ilayo ang kanilang sarili mula sa iskandalo. Nawala sa ahensya ang lahat ng kontrata sa City Hall. Ang mga kasalukuyang kontrata ay kinansela at ang mga hinaharap na bidding ay hinarangan. Sinubukan ng mga may-ari na iligtas ang anumang maililigtas pa, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Narinig ko na pinag-iisipan nilang kasuhan si Laura dahil sa pagkasira ng reputasyon ng kumpanya. Ang kabalintunaan ay inakala niyang poprotektahan siya ni Braganza na magiging mahalaga sa kanya ang posisyon niya. Hindi. Sa sandaling naging masyadong malaki ang pressure, binitawan siya nito na parang mainit na patatas. Sinubukan niya akong tawagan ng ilang beses. Hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng mga mensahe. Mahahabang sanaysay tungkol sa kung gaano siya nagsisisi, kung paano siya nagkamali, kung paano niya gustong itama ang mga bagay. Isang mensahe ang tumama sa akin. Javier, sinira mo ang buhay ko. Galit sa akin ang lahat. Nawala sa akin ang lahat. Masaya ka na ba? Sumagot ako matapos ang mahabang pag-iisip. Hindi ko sinira ang buhay mo, Laura. Ikaw mismo ang gumawa niyan. Inilabas ko lang ang katotohanan. At sa tanong mo kung masaya ako, hindi. Magiging masaya lang ako kapag nakamit na ang hustisya. Mas mabilis na umusad ang investigasyon ng ombudsman kaysa sa inaasahan ko. Tinawagan din nila ako para sa isang panayam, hiningi ang lahat ng ebidensyang nakalap ko. Ibinigay ko sa kanila ang lahat, ang USB na may mga mail, ang mga financial report mula kay Nico, mga litrato, mga tala. Tinanong nila ako sa loob ng 3 oras, bawat detalye ay kanilang sinuri, tiningnan ang pagiging totoo ng lahat. Sa huli, isang mas nakatatandang investigador ang tumingin sa akin at sinabing, "Mahusay ang pagkakaayos mo nito. Maraming tao ang nangangalap ng ebidensya, pero iilan lang ang gumagawa nito ng ganito kapropesyonal. Hindi ako sigurado kung yun ay papuri o isang mungkahi, pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ay sineseryoso nila ang kaso." At pagkatapos ay dumating ang lahat ng iba pang investigasyon. Nagsimula ang Bureau of Internal Revenue, BIR, ng isang audit sa mga kita at ari-arian ni Braganza. Natuklasan na mayroon siyang ilang hindi idineklarang mga bank account, mga ari-arian na hindi nakarehistro, isang kotse na nakarehistro sa isang kumpanya na hindi formal na sa kanya, ngunit siya lang ang gumagamit. Lahat ng mga klasikong paraan ng pagtatago ng yaman. Natukoy ng Civil Service Commission ang mga malinaw na paglabag. 8 kaso kung saan bumoto siya sa mga proyekto, kung saan siya ay may pinansyal o personal na interes. Kinansela ng Government Procurement Policy Board ang lahat ng mga bidding na kanyang pinakialaman sa nakalipas na 2 taon. Mahigit 20 kontrata, milyon-milyong piso ng pera ng bayan. Nakuha ng media ang kanilang palabas. Bawat araw, bagong headline, bagong detalye, bagong dumi. Ang ilan ay nagsulat tungkol sa pugitan ng korupsyon na bumalot sa lungsod. Ang iba naman ay tungkol sa pagbagsak ng isang makapangyarihang tao na inakalang hindi kayang galawin. Sinuri ng mga palabas sa TV ang kaso. Tinawag ang mga legal expert, political analyst, lahat ng may opinion. Ilang beses na nabanggit ang pangalan ko, ang asawang niloko ng isang politiko na naging whistleblower. Hindi ko gusto ang atensyon, pero kailangan ito. Kailangang lumabas ang katotohanan. Nawasak ang pamilya ni Braganza. Nag-file ng annulment si Ines 3 linggo matapos pumutok ang iskandalo. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang hindi na niya kayang mabuhay sa kasinungalingan na siya ay niloko at pinahiya at ipaglalaban niya ang kustodiya ng mga bata. Nagbigay siya ng isang panayam sa isang lingguhang magasin kung saan detalyado niyang inilarawan ang mga tao ng pagpapabaya, emosyonal na pang-aabuso at mga panloloko. Lumalabas na hindi si Laura ang una. May ilan pa sa mga nakaraang taon. Lahat bata, lahat ambisyosa. Lahat handang ibenta ang sarili para sa isang piraso ng kapangyarihan. Si Ines ay may dignidad sa kanyang sakit, hindi tulad ni Braganza na puro privacy at media invasion ang sinasabi. 1 buwan matapos magsimula ang iskandalo, formal nang nagsampa ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Si Braganza ay kinasuhan ng pag-abuso sa posisyon at autoridad, pagtanggap ng suhol, sa anyo ng mga serbisyong sexual at iba pang benepisyo, tax evasion at money laundering.
Ang SINAG at ang mga may-ari nito ay kinasuhan din ng pagbibigay ng suhol at pakikilahok sa korupsyon. Si Laura ay hindi direktang kinasuhan, ngunit siya ay nakalista bilang isang saksi, witness. Alam ko na kakailanganin niyang tumestigo laban kay Braganza kung gusto niyang maiwasan ang sarili niyang mga kaso. Nag-issue ang korte ng isang temporary restraining order laban sa akin at kay Dennis. Iginiit ng mga abogado ni Braganza na kami ay panganib sa mga testigo at baka impluwensyahan ang takbo ng investigasyon. Ito ay isang desperadong taktika, ngunit bahagyang tinanggap ng hukom. Hindi kami pinayagang lumapit kay Braganza o sinumang may kaugnayan sa kaso. Wala akong pakialam doon. Nagawa ko na ang aking bahagi. Ang pagbagsak sa politika ay marahil mas malala pa kaysa sa legal na parusa. Itinanggi siya ng kanyang partido halos kaagad. Naglabas sila ng isang pahayag kung saan itinatakwil nila ang kanyang mga ginawa at tinawag siyang itim na tupa na dumungis sa reputasyon ng partido. Ang mga taong nakatrabaho niya sa loob ng maraming taon, ang mga taong itinuring niyang kaibigan, ay tinalikuran siya sa isang iglap. Ganyan ang takbo sa politika. Wala kang halaga kung wala kang kapangyarihan. At si Braganza ay biglang naging pabigat na lang. Nakahanap siya ng bagong apartment sa Caloocan, isang maliit, kahabag-habag na lugar na malayo sa glamour na kanyang kinagisnan. Ang kanyang sasakyan ay kinuha bilang bahagi ng investigasyon. Binili ito gamit ang hindi idineklarang pera. Nakita ko siya minsan nang hindi sinasadya sa isang LTR habang papunta ako sa sentro. Mukha siyang wasak, matanda, maputla. Hindi niya ako nakilala o marahil ay nagpanggap lang siyang hindi. Halos maawa ako sa kanya. Halos. At pagkatapos ay naalala ko kung ano ang naramdaman ko noong gabing nakita ko ang litrato, noong sinabi sa akin ni Laura na gusto niya ng lahat, noong natanto ko na ako ay isang hadlang lamang sa landas ng kanyang ambisyon. Ang hustisya ay mabagal ngunit nangyayari ito. Yan ang natutunan ko sa buong paghihirap na ito. Si Braganza ay wala sa kulungan, ngunit siya ay wasak na. Nawalan ng trabaho, nasirang pamilya, reputasyong nadurog, at mabibigat na akusasyon na nakabitin sa kanyang ulo. Si Laura ay nasa parehong sitwasyon, walang trabaho, walang relasyon, na may reputasyong sumusunod sa kanya kahit saan. Narinig ko na pinag-iisipan niyang umalis sa lungsod, baka pati sa bansa. Wala akong pakialam. Hindi na ako apektado. Tungkol naman sa akin, dahan-dahan akong nagsimulang bumawi. Ibinenta ko ang kondo sa Quezon City. Masyadong maraming alaala, masyadong maraming sakit. Bumili ako ng mas maliit na apartment sa Marikina, isang bagong simula. Bumalik ako sa trabaho, tinanggap ako ng mga kasamahan ko ng may paggalang. Ang ilan ay tinawag pa akong bayani, bagaman hindi ko naramdaman na ganoon ako. Hindi ko yon ginawa para sa katanyagan o pagkilala. Ginawa ko yon dahil kailangan itong gawin. Dahil ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan. Dahil ang dignidad ay hindi isang bagay na maaari nilang kunin sa'yo. Maaari mo lang itong isuko. Kung nagustuhan niyo ang kwento, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at isulat sa comment kung ano ang tingin niyo sa lahat ng ito. Ang paglilitis ay dapat magsimula sa Oktubre, ngunit naantala ito hanggang Disyembre dahil sa mga legal na maniobra ng mga abogado ni Braganza. Sinubukan nila ang lahat, mga pagpapaliban, teknikalidad, mga prosedural na pagtutol. Isang standard na taktika, pagurin ang sistema, umasa na makakalimot ang mga tao, nahihina ang atensyon ng media. Ngunit ang ombudsman ay mapilit at hindi nakalimutan ng publiko. Sa tuwing may balita tungkol sa pagkaantala, sumasabog sa galit ang social media. Sawa na ang mga tao sa korupsyon sa politika, pagod na sa pakiramdam na ang mga makapangyarihan ay maaaring gawin ang gusto nila ng walang kahihinatnan. Ang buhay ko ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit ang normal ngayon ay iba na. Sa trabaho, nakakuha ako ng promosyon. Tinawag ako ng boss ko sa opisina at sinabing pinahahalagahan niya ang aking integridad at tapang. Kailangan natin ng mas maraming tao na tulad mo, Javier, sabi niya. Ito ay isang magandang kilos ngunit alam ko na bahagyang pampolitika rin ito. Gusto ng kumpanya na maiugnay sa bayani, sa taong tumindig laban sa korupsyon. Hindi ako tumutol. Ang promosyon ay nangangahulugang mas maraming pera, mas maraming responsibilidad, at mas maraming dahilan upang mag-focus sa hinaharap sa halip na sa nakaraan.
Mas madalas akong lumabas kasama ang mga kaibigan ko kaysa dati. Si Dennis ay naging isang malapit na kaibigan, hindi lang isang kasama sa trabaho. Nagiinuman kami, nanonood ng basketball, nag-uusap tungkol sa buhay. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang sariling mga problema. Ang diborsyo na pinagdaanan niya 3 taon na ang nakalipas, ang patuloy na pressure ng pagiging journalist, ang mga moral na dilema na kanyang hinaharap. Alam mo, Javier, sabi niya sa akin minsan, noong una akong naging journalist, akala ko kaya kong baguhin ang mundo. Ngayon, umaasa na lang akong mapipigilan kong maging mas masahol pa ito. Naiintindihan ko ang pakiramdam na, nakakilala rin ako ng ilang mga bagong tao. Si Ana Reyes, yung konsehal na nagbasa ng mga email sa session, ay kumontak sa akin at nagtanong kung gusto kong dumalo sa isang panel discussion tungkol sa paglaban sa corruption. Hindi ako sigurado, ngunit pumayag ako. Kakaiba ang pakiramdam na mapunta sa isang silid na puno ng mga aktivista, journalist, legal expert, lahat ay nagsasalita tungkol sa reforma, transparency, at pananagutan. Tinanong nila ako tungkol sa aking pananaw para sa payo sa mga taong nasa katulad na sitwasyon. Idokumento ninyo ang lahat, sabi ko sa kanila. Itago ang bawat ebidensya, bawat email, bawat mensahe. Ang katotohanan ng pinakamakapangyarihan ninyong sandata, ngunit kung mapapatunayan nyo lang ito. At humanap kayo ng mga taong mapagkakatiwalaan ninyo, mga abogado, journalist, mga testigo. Hindi nyo ito kayang gawin mag-isa. Pagkatapos ng panel, inanyayahan ako ni Ana na magkape. Siya ay matalino, masigasig, at dedikado sa paglaban para sa katarungan. Nag-usap kami ng ilang oras tungkol sa politika, korupsyon, tungkol sa kung paano pinapaboran ng sistema ang mga makapangyarihan sa kapinsalaan ng mga ordinaryong tao. Ang ginawa mo, sabi niya sa akin, ay hindi lang nakaapekto kay Braganza. Ipinakita nito sa mga tao na posible palang lumaban. Na ang mga makapangyarihan ay hindi kayang galawin. Nakakapanibago na makipag-usap sa isang taong tunay na nakakaintindi. Sa isang taong hindi tumitingin sa akin ng may awa, kundi ng may paggalang. Sinubukan ni Laura na kumontak muli ng ilang beses. Isang beses, hinintay niya ako sa labas ng building kung saan ako nagtatrabaho. Nang lumabas ako at makita siya, ang una kong naisip ay tumalikod at bumalik sa loob. Pero hindi ko ginawa. Nilapitan ko siya. Iba na ang itsura niya. Mas payat, mas pagod, walang ningning na dati niyang taglay. Javier, pakiusap 5 minuto lang, sabi niya. Pumayag ako. Mas dahil sa kuryosidad kaysa sa anupaman. Umupo kami sa isang malapit na parke. Huli na ng taglagas, nalalagas ang mga dahon. Malamig. Gusto kong malaman mo, nagsimula siya, na totoong nagsisisi ako. Alam kong wala na itong gaanong halaga ngayon, pero gusto kong marinig mo mula sa akin. Hindi ko plinano na mangyari yon. Hindi yon. Hindi lang yon dahil sa pera o kapangyarihan. Naramdaman kong na-stuck ako, na parang walang patutunguhan ang buhay ko at nag-alok siya ng isang paraan para makatakas. Tinitigan ko siya, sinusubukang makaramdam ng kahit ano, galit, lungkot, kahit awa, pero wala akong naramdaman. Laura, sabi ko sa wakas, hindi ko kailangan ang paumanhin mo, wala itong binabago. Kung ano ang ginawa mo, ginawa mo. Kung ano ang ginawa niya, ginawa niya. At pareho kayong nagbabayad ngayon. Yun lang yon. May gusto pa siyang sabihin pero tumayo na ako. Kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka, Laura. Habang paalis ako, narinig ko siyang umiiyak. Isang bahagi sa akin ang gustong lumingon. Patahanin siya, sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Pero hindi ko ginawa. Dahil hindi yun totoo. Hindi magiging maayos ang lahat. Hindi para sa kanya. Hindi niya karapat-dapat na maging maayos ang lahat, hindi pagkatapos ng lahat. Sa wakas ay nagsimula ang paglilitis sa kalagitnaan ng Disyembre. Nagniniebe noong araw na iyon, isang pambihirang puting Pasko para sa Maynila. Puno ang korte, mga journalist, aktivista, ordinaryong mamamayan na gustong makita ang hustisya. Pumasok si Braganza na nakaitim na suit, kasama ang kanyang hukbo ng mga abogado. Mukha siyang pumayat, tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang buwan. Nandoon din si Laura, bilang saksi. Iniiwasan niya ang tingin ko. Ang unang araw ng paglilitis ay puro procedural.
Pagbasa ng mga akusasyon, mga pahayag ng mga abogado, mga legal na pormalidad. Ngunit ang ikalawang araw ay seryoso na. Sinimulang ipresenta ng prosekusyon ang mga ebidensya, ang mga email na nakalap ko, ang mga financial record, ang mga testimonya. Si Nico, ang accountant, ang unang saksi. Nagsalita siya tungkol sa mga irregularidad na napansin niya, tungkol sa kung paano minanipula ni Braganza ang proseso ng procurement, kung paano inilipat ang pera. Inatake siya ng mga abogado ni Braganza. Sinubukang siraan, ngunit nanatili siyang kalmado, tumpak at kapani-paniwala. Sa ikatlong araw tumestigo si Laura. Isa yung mahirap na sandali. Kinailangan niyang aminin ang relasyon. Kinailangan niyang ilarawan kung paano ginamit ni Braganza ang kanyang posisyon para tulungan siya. Kinailangan niyang basahin ang mga bahagi ng intimate na email sa harap ng isang punong korte. Nakakahiya yun para sa kanya, nakikita ko. Pero kailangan siya. Ang kanyang testimonya ang nag-ugnay sa lahat. Ipinakita niya ang pattern, ang mga motibo, ang kamalayan sa korupsyon. Nakaupo si Braganza sa lamesa ng depensa nakayuko habang nagsasalita siya. Nakikita ko ang kahihiyan sa kanyang mukha. Mabuti. Sa ika-4 na araw, ako ang tumestigo. Ginabayan ako ng taga-usig sa kronolohiya, kung paano ko natuklasan ang relasyon, kung paano ko nakalap ang ebidensya, kung bakit ako nagpasya na ilabas ito sa publiko. Gusto ko ng katarungan, simpleng sabi ko. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti, hindi ko gustong manira ng buhay. Gusto ko lang na lumabas ang katotohanan, na managot ang mga tao sa kanilang mga ginawa. Sinubukan akong ipinta ng mga abogado ni Braganza bilang isang mapaghiganting dating asawa, bilang isang taong gumawa ng ebidensya dahil sa selos. Pero hindi ako nahulog doon. Sumagot ako ng mahinahon, batay sa katotohanan. Hinahayaan ang mga ebidensya na magsalita para sa kanilang sarili. Ano ang nararamdaman niyo ngayon? Tanong sa akin ng punong abogado ng depensa. Na alam ninyong sinira ninyo ang mga karera, pamilya, at buhay. Tiningnan ko siya ng diretso. Wala akong sinirang anuman. Sila mismo ang gumawa niyan. Nag-report lang ako ng isang krimen. Kung hindi nila ginawa ang ginawa nila, wala sanang mai-report. Ito ang huling pagtatangka nilang siraan ako, ngunit hindi ito gumana. Ang paglilitis ay tumagal ng 2 linggo. Marami ang mga saksi, iba pang mga opisyal mula sa City Hall, na nagpatunay sa pattern ng pag-uugali ni Braganza, ang mga may-ari ng sinag na naglarawan kung paano gumana ang arrangement, kahit si Inez, ang dating asawa ni Braganza, na tumestigo tungkol sa kanyang kasakiman at kawalan ng moralidad. Bawat araw, ang kaso laban sa kanya ay lalong lumalakas. Sa huli, humiling ang prosekusyon ng 5 taong pagkakakulong para sa pag-abuso sa posisyon at karagdagang mga parusa para sa mga paglabag sa buwis. Ang depensa ay humingi ng kapatawaran, iginigiit na sapat ng naparusahan si Braganza sa pagkawala ng lahat ng mayroon siya. Sinabi ng hukom na ang desisyon ay ilalabas sa Enero. Habang hinihintay ko ang desisyon, nagpatuloy ang buhay. Ipinagdiwang ko ang Pasko kasama ang aking pamilya. Ipinagmamalaki ako ng aking mga magulang, na mas malaki ang kahulugan sa akin kaysa sa inaamin ko. Sinabi ng kapatid kong lalaki, alam ko naman na may bayag ka, Javier. Pero ito, ibang level to. Nasa apartment kami ng mga magulang ko, nag-Noche Buena, kumakain ng lechon at umiinom ng whiskey, tumatawa at nagkukwentuhan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, naramdaman kong gumaan ang aking pakiramdam. Dumating ang bagong taon at kasama nito ang desisyon. Idineklara ng hukom si Braganza na nagkasala sa lahat ng akusasyon. 4 na taong pagkakakulong, pagbabayad ng danyos, at habambuhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang pampublikong opisina. Ang sinag at ang mga may-ari nito ay pinatawan ng malalaking multa at mga probasyon. Si Laura ay hindi kinasuhan dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon, ngunit ang kanyang pangalan ay habambuhay ng may uugnay sa iskandalo. Nakaupo ako sa loob ng korte nang ilabas ang desisyon. Si Braganza ay maputla, tahimik. Nagsasalita ang kanyang mga abogado tungkol sa pag-apela, ngunit alam naming lahat na tapos na ito. Mabagal ang hustisya, ngunit nangyari ito. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng media. Tinanong nila kung ano ang nararamdaman ko. Nararamdaman ko na gumana ang sistema ng hustisya, sabi ko. Yun lang ang gusto ko.
Dinala si Braganza sa kulungan sa Muntinlupa noong Pebrero. Pinanood ko sa balita habang dinadala siya. May posas sa mga kamay na kayuko, habang isinisigaw ng mga journalist ang mga tanong na hindi niya pinansin. Ang taong ito na dating nakaupo sa konseho, nagpapasya sa mga badiyet, pumipirma sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay isa na lamang bilanggo. May kasiyahan akong naramdaman nang makita yon, hindi ako magsisinungaling. Ngunit hindi yon ang tagumpay na inaasahan ko, kundi kapayapaan. Na parang sa wakas ay nagsara na ang isang masakit na kabanata. Nagsimula kaming magkita ni Ana Reyes ng mas madalas. Hindi yon naging romansa kaagad. Pareho kaming maingat. Pareho kaming may daladalang mga sugat. Siya ay dumaan sa isang mahirap na hiwalayan 1 taon na ang nakalipas. Iniwan ang isang partner na hindi sumusuporta sa kanyang karera sa politika, na nag-iisip na dapat ay nasa bahay lang siya sa halip na nasa konseho. Sinabi niya sa akin na hindi ako sapat na feminine. Ikinuwento niya sa akin minsan habang nagkakape kami, na ang politika ay hindi para sa mga babae, na dapat ay iniisip ko ang mga anak sa halip na ang infrastruktura ng lungsod. Mapait akong tumawa. Sinabi sa akin ni Laura na hindi ako sapat na ambisyoso, na hindi ko kayang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Sa tingin ko, pareho silang nahanap ang kanilang mga sarili kung saan sila nababagay. Ang aming pagkakaibigan ay dahan-dahang naging higit pa. Hindi ito dramatiko, walang mga sandali na parang sa pelikula. Ito ay natural. Mga hapunan pagkatapos ng kanyang mga sesyon sa konseho, paglalakad sa tabi ng ilog tuwing weekend, mga pag-uusap na tumatagal hanggang madaling araw. Naiintindihan niya ako sa paraang hindi kailanman nagawa ni Laura. Hindi siya naghahanap ng kapangyarihan o pera. Ang hinahanap niya ay integridad, pagnanasa, layunin. At natagpuan niya yon sa trabahong ginagawa niya, hindi sa isang lalaki na dapat magbigay nito sa kanya. Alam mo ba kung ano ang gusto ko sa'yo? Sabi niya sa akin isang gabi noong Abril. Nakaupo kami sa isang bench malapit sa isang parke. Pilog ang buwan, tahimik ang tubig. Dumaan ka sa impyerno at lumabas kang malinis. Pwede kang maging puno ng pait, pwede kang maging puno ng galit. Pero hindi. Hinanap mo ang hustisya, nakuha mo ito, at pagkatapos ay nagpatuloy ka. Hinalikan ko siya sa unang pagkakataon noong gabing yon. Ito ay isang matamis, magaan na halik, puno ng pangako, hindi ng desperasyon. Si Laura, sa kabilang banda, ay ganap na nawala sa buhay ko. Nakarinig ako ng mga tsismis. Lumipat siya sa Cebu. Nagtatrabaho sa isang maliit na ahensya para sa maliit na sahod. Nakatira sa isang maliit na apartment, kasama ang isang kasama sa kwarto. Ang kanyang pangalan ay nabahiran ng iskandalo. Mahirap makahanap ng trabaho sa kanyang larangan. Ang ilang mga ahensya ay tinanggihan siya sa sandaling makita nila ang kanyang CV. Ang iba ay nag-alok sa kanya ng minimum na sahod para sa mga trabahong malayong mas mababa sa kanyang kwalifikasyon. Masakit ang kabalintunaan. Gusto niya ang lahat, pero nauwi siya sa halos wala. Nagpadala siya sa akin ng isang mensahe bandang Mayo. Gabi na yon halatang nakainom siya. Javier, minsan napapanaginipan ko ang buhay natin bago ang lahat ng ito. Masaya tayo, di ba? O ako lang ba ang nag-iimbento noon? Matagal kong tinitigan ang mensaheng yon bago ako sumagot. Oo, Laura. Pero yun ay bago ka nagpasya na ang kaligayahan ay hindi sapat. Sana ay maayos ka. Plinok ko ang numero niya pagkatapos noon. Hindi ako naging malupit, pero kailangan kong gawin. Ang ilang mga tulay ay kailangang sunugin para makapagpatuloy ka. Sa trabaho, pinamumunuan ko na ang mas mahahalagang proyekto. Nanalo ang kumpanya sa isang bidding para sa pagtatayo ng isang bagong business center sa Quezon City. Nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. Ibinigay sa akin ng boss ko ang pamamahala sa proyekto. Ikaw ang taong mapagkakatiwalaan ko, sabi niya. Kung mayroong isang tao na hindi papayag sa corruption o mga shortcut, ikaw niyon. Tama siya. Pinatakbo ko ang proyekto ayon sa libro. Bawat resibo ay sinuri. Bawat subcontractor ay inimbestigahan. May kumpletong transparency. Ang konstruksyon ay natapos 1 buwan bago ang deadline at pasok sa budget. Nakatanggap kami ng pagkilala mula sa pamahalaang lungsod. Ang bagong pamahalaang lungsod dapat kong idagdag. Ang luma ay ganap na nabago matapos ang iskandalo. Si Braganza ay nasa kulungan sa Muntinlupa.
Nabasa ko ang isang artikulo kung saan nagawang makakuha ng panayam ang isang reporter. Nagsasalita siya tungkol sa kung paano siya nagsisisi, kung paano niya gagawin ang lahat ng iba, kung paano siya nabulag sa kanyang kasakiman. Akala ko ang mga patakaran ay para sa iba, sabi niya. Akala ko kami, na namumuno, ay nararapat sa mga pribilehiyo. Isa akong tanga. Mahirap makaramdam ng awa para sa kanya. Marahil ay nagsisisi siya. O marahil ay nagsisisi lang siyang nahuli siya. Si Inez, ang kanyang dating asawa, ay muling nagpakasal. Nakahanap siya ng isang doktor, isang disenteng tao na walang ambisyon sa politika. Nakita siyang masaya sa mga litrato sa social media. Ang mga bata ay malusog at nakangiti. Nagawa niyang magpatuloy. Mabuti para sa kanya. Hindi niya pinagdusahan ang dahil sa kanyang ego at katangahan. Ang tag-araw ng taong yon ay napakaganda. Pumunta kami ni Ana sa Palawan, nagpalipas ng isang linggo sa beach, kumain ng sariwang isda, uminom ng alak, kinalimutan ng politika at mga iskandalo at lahat ng komplikasyon ng buhay. Sa tingin mo ba makakalimutan mo? Tanong niya sa akin isang gabi. Nakaupo kami sa terrace ng aming apartment, pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. Lahat ng nangyari, lahat ng sakit? Nag-isip ako bago sumagot. Sa tingin ko hindi mo kailanman ganap na makakalimutan. Pero kaya kong mabuhay kasama nito. Kaya kong magpatuloy. At sapat na yon. Pagbalik namin sa Maynila, may isang sulat na naghihintay sa akin sa aking mailbox. Galing kay Braganza. Isinulat ng kamay, 2 pahina. Humihingi siya ng malalim na paumanhin. Hindi siya humihingi ng kapatawaran. Gusto niya lang malaman ko na naiintindihan niya ang kanyang ginawa. Hinding-hindi ko maitatama ang sakit na idinulot ko sa'yo. Sulat niya. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ito araw-araw. Ikaw ay isang mabuting tao, si Laura ay asawa mo, at sinira ko yon dahil sa pagkamakasarili at kayabangan. Karapat-dapat ako rito. Sa dulo ng sulat ay nakasulat, siguro isang araw, kapag nakalabas na ako, pwede ba kitang ayain magkape? Hindi para humingi ng tawad, kundi para lang sabihin sa iyo ng harapan kung gaano ako nagsisisi. Hindi ako sumagot sa sulat. Siguro isang araw, siguro hindi. Hindi ako sigurado kung ano ang sasabihin ko. Isang bahagi sa akin ang nagpapasalamat sa kanyang katapatan, sa kanyang pagtatangka, na harapin ang kanyang ginawa. Ngunit ang kabilang bahagi sa akin ay alam na mura lang ang mga salita. Madali ang pagsisisi kapag nawala na sa iyo ang lahat. Nasaan ang kanyang konsensya habang minamanipula niya ang mga bidding? Habang niloloko niya ang kanyang asawa? Habang dinadala niya ang asawa ko sa isang hotel? Wala siyang konsensya nun, tanging kasakiman lang. Nanalo si Dennis ng isang award sa journalism para sa kanyang pag-uulat sa iskandalo. Kasama niya ako sa seremonya, uminom kami ng champagne, nagdiwang. Hindi ko to magagawa kung wala ka, sabi niya sa akin. Ikaw ang may tapang na magsimula, sinundan ko lang ang kwento. Pero pareho naming alam na hindi yun totoo. Siya ang sumugal sa kanyang karera sa pamamagitan ng paglalathala. Siya ang kumalaban sa mga makapangyarihang tao. Siya ang iginiit ang katotohanan noong ayaw makinig ng iba. Naging isang team kami, bawat isa sa aming sariling paraan. Nagpatuloy ang buhay. Yun ang hindi naiintindihan ng mga tao tungkol sa mga traumatikong karanasan. Hindi sila nagtatapos ng may drama, na may malaking resolusyon at musika mula sa pelikula. Sila ay nagpapatuloy lang. Gigising ka, pupunta sa trabaho, maghahaponan, tatawa kasama ang mga kaibigan, may in love, magbabayad ng mga bill. Si Braganza ay lalabas din sa kulungan balang araw at susubukang bumuo ng bagong buhay. Si Laura ay makakahanap ng ibang trabaho na hindi marketing at baka magpakasal sa iba. Si Inez ay magpapatuloy na maging isang doktora at ina. Si Dennis ay magsusulat ng mga bagong kwento. Si Ana ay magtatrabaho sa kanyang mga proyektong pampulitika. At ako, may natutunan akong mahalaga. Ang dignidad ay hindi isang bagay na maaaring kunin ng iba. Maaari nilang kunin ang iyong asawa, ang iyong trabaho, ang iyong kapayapaan. Ngunit hindi nila maaaring kunin ang iyong katapatan. Hindi nila maaaring kunin ang iyong kakayahang tumayo sa likod ng katotohanan, kahit na mahirap, kahit na masakit. Yun ang nagpatatag sa akin sa lahat ng ito. Hindi paghihiganti, hindi galit, kundi ang simpleng paniniwala na tama ang gumawa ng tama. May pinagsisisihan ka ba? Tanong sa akin ni Ana kamakailan. Nasa apartment namin kami. Oo, namin.
Lumipat na siya 2 buwan na ang nakalipas. Nagluluto kami ng sabay, isang simpleng bagay. Pasta. Wala, tapat kong sinabi. Pinagsisisihan ko ang nangyari. Pinagsisisihan ko na ginawa ni Laura ang mga pagpipiliang iyon. Ngunit, hindi ko pinagsisisihan na inilabas ko ang katotohanan sa liwanag. Hindi ko pinagsisisihan na lumaban ako. Dahil kung hindi mabubuhay ako sa isang kasinungalingan at masisirain ako nun kaysa sa anumang katotohanan. Tumango siya, nauunawaan. Ipinagmamalaki kita, sabi niya. At marahil sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, naramdaman kong ipinagmamalaki ko rin ang aking sarili. Noong nakaraang taon, 2 taon matapos ang desisyon, si Braganza ay nakalaya dahil sa magandang pag-uugali. Nakita ko siya minsan, sa isang panaderya malapit sa sentro. Ibang-iba na siya. Mukhang pagod, nakayuko, ordinaryo. Nakasuot siya ng maong at simpleng jacket, walang mamahalin. Nakapila siya para sa tinapay tulad ng sino mang ibang tao. Napansin niya ako, nagtama ang aming mga mata. May isang sandali ng tensyon, tapos tumango siya. Isang maliit, tahimik na pagkilala. Tumango rin ako. Wala akong naramdamang pangangailangan na magsabi ng anuman. Nasabi na ang lahat. Kalaunan ay nalaman ko na nagtatrabaho siya sa isang bodega sa Sesvetas, pisikal na trabaho, minimum na sahod. Patay na ang kanyang karera sa politika, iniwan na siya ng kanyang mga koneksyon, kinalimutan na siya ng kanyang mga kaibigan. Nakatira siya sa isang maliit na apartment mag-isa. Bihira siyang dalawin ng kanyang mga anak. Yun marahil ang pinakamatinding parusa, hindi ang kulungan, kundi ang pagbabalik sa pagiging isang ordinaryong tao matapos mong maging makapangyarihan. Ang maramdaman mong importante ka, tapos matanto mong hindi pala. Si Laura ang huli kong nakita 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa Cebu ako para sa trabaho, kailangan kong suriin ang isang construction site. Naglalakad ako sa tabing dagat sa gabi, tinatanaw ang dagat, nang makita ko siya. Nakaupo siyang mag-isa sa isang cafe, umiinom ng alak, nakatingin sa kanyang cellphone. Mukha siyang mas matanda, hindi gaanong pisikal, kundi sa kanyang mga mata. Ang ningning, ang ambisyong dati niyang taglay, nawala na. Nag-atubili ako, pinag-iisipan kung lalapit ba ako. Sa huli, nagpasya akong lumapit. Hindi dahil sa pagnanais na makipag-ayos, kundi dahil sa kuryosidad, kung paano siya natapos, kung nahanap niya ba ang kanyang hinahanap. Laura, sabi ko, habang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Tumingin siya, nagulat, tapos hindi mapakali. Javier, wow, hindi kita inaasahan. Ako rin, sabi ko. Pwede ba? Itinuro ko ang silya. Tumango siya. Naupo kami sa isang hindi komportableng katahimikan sa loob ng ilang sandali. Kumusta ka na? Tanong niya sa wakas. Ayos lang ako, sabi ko. Nagpakasal ako noong nakaraang taon. Si Ana, yung konsehal mula sa Maynila. Baka narinig mo na siya. Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha. Ngunit tumango siya. Congrats, deserve mong maging masaya. Ikaw? Tanong ko. Kumusta ka? Yumuko siya. Nagsusumikap mabuhay. Nagtatrabaho ako sa isang lokal na ahensya. Walang espesyal. Mababa ang sahod, boring ang trabaho, pero nababayaran ko ang mga bill. May maliit akong apartment, isang pusa. Hindi ito ang naisip ko para sa buhay ko, pero ito ang mayroon ako. Naging tapat siya, ibibigay ko yun sa kanya. Sulit ba? Tanong ko. Hindi ko mapigilang magtanong. Lahat ng nawala sa'yo, ang ating pagsasama, ang iyong karera, ang iyong reputasyon. Si Braganza ba ay sulit para sa lahat ng iyon? Matagal siyang natahimik, nakatingin sa baso ng alak. Hindi, sabi niya sa wakas, mahina ang boses. Hindi. Isa siyang ilusyon, Javier. Akala ko kaya niyang ibigay sa akin ang buhay na gusto ko, kapangyarihan, kasabikan, lahat. Pero ang lahat ng ibinigay niya sa akin ay kawalan. At nang bumagsak ang lahat, naiwan akong mag-isa. Wala ka, wala siya, wala akong anuman. Tumingin siya sa akin, may luha sa kanyang mga mata. Sinira ko ang buhay ko para sa isang pantasya. At ang pinakamasakit ay huli ko nang naintindihan yon. Naramdaman ko ang kanyang pagdurusa at isang bahagi sa akin, isang maliit na bahagi, ang nakaramdam ng awa. Ngunit ang karamihan sa akin ay nakaramdam ng wala. Ikinalulungkot ko ang nangyari, sabi ko at sinsero ako. Pero pinili mo ang iyong landas, Laura.
Hindi ako perpektong asawa, sigurado akong may mga pagkakataon na nabigo kita. Pero hinding-hindi kita pinagtaksilan. Hinding-hindi kita niloko. Ibinigay ko sa iyo ang katapatan at itinapon mo yon. Kaya oo, ikinalulungkot kong nagdurusa ka. Pero hindi ko masasabi na hindi mo pinaghirapan ang mga kahihinatnan. Nagsimula siyang umiyak, tahimik. Alam ko, alam na alam ko. Tumayo ako. Nag-iwan ng pera sa mesa para sa kanyang alak. Mag-iingat ka, Laura. Sana ay matagpuan mo ang kapayapaan. Habang paalis ako, lumingon ako minsan. Nakaupo pa rin siyang mag-isa, pinupunasan ang kanyang mga luha. Isang maliit na figura sa isang malaking cafe. Napapaligiran ng mga tao ngunit lubos na nag-iisa. Wala akong naramdamang tagumpay. Naramdaman ko ang lungkot. Hindi para sa amin, dahil matagal nang tapos yon, kundi para sa lahat ng nasayang na pagkakataon. Maaari sana kaming magkaroon ng magandang buhay na magkasama. Maaari sana kaming magkaroon ng mga anak, tumanda ng magkasama, bumuo ng isang bagay na totoo. Ngunit iba ang pinili niya. At ngayon pareho kaming nabubuhay sa pagpiling yon. Bumalik ako sa Maynila kinabukasan. Sinalubong ako ni Ana sa pinto ng apartment nakangiti. Kumusta ang Cebu? Naging produktibo, sabi ko. Maayos ang takbo ng construction site. Hindi ko binanggit si Laura. Hindi na kailangan. Isa yung saradong kabanata, isang lumang sugat na naghilom na. Noong linggong yon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ate Mau Hernandez, ang abogadong tumulong sa akin sa buong proseso. Magre-retiro na siya, gusto niyang makipagkita para sa isang paalam na hapunan. Pumunta ako siyempre. Habang nagiinom sinabi niya, alam mo Javier, sa aking karera marami na akong nakitang kaso. Ang ilan ay napanalo ko, ang ilan ay natalo. Pero ang kaso mo, yan ang tumatak sa akin. Hindi dahil sa legal na komplikasyon, kundi dahil sa iyong determinasyon. Pwede kang sumuko anumang oras. Pwede mo sanang ipinagpatuloy na lang ang buhay mo, sinubukang kalimutan. Pero hindi. Ipinagpilitan mo ang hustisya. Ano pa ba ang magagawa ko? Tanong ko. Mabuhay sa kasinungalingan? Panoorin silang magpatuloy ng walang kahihinatnan? Tumawa si Ate Mau Hernandez. Karamihan sa mga tao ay gagawin yon. Yun ang mas madali. Mahirap ang hustisya, Javier. Nangangailangan ito ng tapang, pasensya, at kahandaang matalo. Nasa iyo ang lahat ng tatlong yon. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa iyo, marami akong iniisip tungkol dito sa mga nakaraang buwan. Tungkol sa hustisya, tungkol sa paghihiganti, tungkol sa pagpapatawad. Ang ginawa ko ba ay paghihiganti? Siguro bahagyang oo. Ngunit higit pa yun doon. Ito ay tungkol sa pagtanggi na maging biktima. Pagtanggi na tanggapin na ang mga makapangyarihan ay maaaring gawin ang gusto nila. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang sistema na dapat ay patas, ngunit madalas ay hindi. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng isang mensahe, hindi lang kay Braganza at Laura, kundi sa sino mang nag-iisip na sila ay higit pa sa batas, na hindi sila. Nag-uusap kami ni Ana tungkol sa pagkakaroon ng mga anak kamakailan. Gusto niya, at ako rin. Pero gusto kong dalhin sila sa isang mundo kung saan may kahulugan ang mga prinsipyo, sabi niya. Kung saan ang integridad ay hindi isang makalumang salita, kung saan ang mga taong gumagawa ng tama ay hindi itinuturing na tanga o bobo. Hinalikan ko siya. Kung gayon, lilikha tayo ng mundong yon, isang pagpili sa bawat pagkakataon. Minsan sa gabi, naiisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi ako kumilos. Kung tinanggap ko lang ang panloloko ni Laura, marahil ay sinubukang ayusin ang pagsasama, nagpatuloy na mabuhay ng walang alam. Mas magiging madali ba ang buhay? Marahil. Ngunit hindi ito magiging totoo. At mas gugustuhin kong mabuhay sa isang mahirap na katotohanan kaysa sa isang komportableng kasinungalingan. Si Braganza ay wala na ngayon at yun ang kanyang parusa. Si Laura ay nag-iisa at puno ng pagsisisi at yun ang sa kanya. Ako ay masaya bumubuo ng bagong buhay kasama ang isang taong nagpapahalaga sa akin. Ginagawa ang isang trabaho na nagbibigay sa akin ng layunin. Napapaligiran ng mga taong gumagalang sa aking pinaninindigan. Hindi ako perpekto, walang perpekto. Ngunit sinusubukan kong mabuhay ng may katapatan. At sa huli, yun lang ang magagawa natin. Noong nakaraang linggo, habang naglalakad kami ni Ana sa isang parke, bumalik ako doon hindi na masakit. Nakasalubong ko ang aking dating kapitbahay. Javier, tawag niya.
Matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko ang lahat ng nangyari. Kailangan kong sabihin, ipinagmamalaki ka namin sa'yo rito. Ipinakita mo na ang mga ordinaryong tao ay maaring gumawa ng pagkakaiba. Salamat, sabi ko. Pero ginawa ko lang kung ano ang tama. Dapat yun ang pamantayan, hindi ang exception. Tumango siya, seryoso. Tama ka, ngunit hanggat may mga taong tulad mo, may pag-asa. Habang paalis kami, hinawakan ni Ana ang aking kamay. Ang ginawa mo, sabi niya, ay hindi lang nagpabago sa buhay mo. Maraming buhay ang nabago. Ipinakita mo na posible ang hustisya. Ngumiti ako. Palaging posible ang hustisya. Kailangan mo lang magkaroon ng tapang na hanapin ito. At yun ang katotohanang dala ko araw-araw. Ang buhay ay hindi patas. Ang masasamang tao minsan ay nagtatagumpay. Ang mabubuting tao minsan ay nagdurusa. Ngunit hindi ibig sabihin nun na dapat tayong tumigil sa paglaban para sa kung ano ang tama. Ibig sabihin kailangan nating lumaban ng mas matindi, ng may mas katalinuhan, ng may mas pagtitiyaga. Ginawa ni Braganza at Laura ang kanilang mga pagpili. Ginawa ko ang akin, at habang sila ay nabubuhay ng may pagsisisi, ako ay nabubuhay ng may kapayapaan. Hindi ito perpektong kaligayahan, walang ganoon. Ngunit ito ay totoo, at sapat na yon para sa akin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at isulat sa mga komento kung ano ang masasabi nyo sa buong sitwasyon. Mahalaga sa akin ang opinyon niyo.